Hello, hello, hello! So, for today's recipe ay scraps po yung ating mga gagamitin na mga sangkap dito. So, yung mga tira-tirang pagkain. So, ito yung ginawa kong recipe. So, dalawa palang recipe ang nagawa ko sa ating tirang pagkain. Yung pagkain ng diet ng alaga namin. So, meron ako dito shelled pasta or kung anong available na pasta na meron kayo. Syempre, lutuin natin ito ayon sa instruction sa pakete. So, syempre, alam na natin yan and basahin na lang natin kung may instruction yung pakete, kung ilang minutes. At syempre, naglagay ako dito ng tubig, asin at oil at pinakuluan natin muna ito bago natin inilagay yung ating shelled pasta. So, ayun nga, at hinalo-halo ko lang ito dito para hindi siya magdikit-dikit sa isa't isa, guys. So, ayan, nung tapos na maluto, ay binabad ko lang yun sa malamig na tubig. At ito yung, guys, yung sinasabi kong mga tirang pagkain o yung itatapon na ng alaga na kami dito. So, diet food po yun. At ito yung mga kamatis na patapon na rin. So, pwede po nating gamitin yun dyan. So, medyo nakalimutan ko nga yan, guys, siya ilagay. So, hindi pala. Sorry. So, ayan nga, guys. Ito yung mga sangkap na kailangan natin. Siyempre, yung manok. Ayan. Flavor na yan. Hindi ko hinugasan. Kailangan natin yung flavored ng manok doon sa diet food. Siyempre, gumamit ako ng cream, olives, onion, bawang, carrots, at bell pepper para sa atin sangkap mamaya. At syempre gumamit ako dito ng cheese, any cheese kung anong available sa inyo dyan. Bahala na kayo dyan, guys. So, ito dito, naggisa na ako ng sibuyas at bawang sa ating mantika, sa ating kawaling mainit. So, sundan nyo na lang, guys, or i-review nyo na lang ulit yung video na to kung ano ang mga sangkap na kailangan ninyo sa ating scrap recipe na ito. So, nung nagisa na nga at lumabas na yung bango ng ating sibuyas at bawang, ay nilagay ko na dito yung ating carrots and bell pepper. So, sa vegetable naman, depende kung anong gusto nyong ihalo dyan, pwede po yan. So, sa ganitong chicken recipes na pang diet na pinagsawaan na ng aming alaga, ay nakagawa ko ng dalawang magkaibang recipe po dito, guys. So, dito nilagay ko na yung ating olives at ito yung mga kamatis na hiniwa na natin. Yung patapon kanina na kamatis. So, ayan, hinugasan ko mga pala ito at hiniwa ng ganyan. Yan. So, depende naman yan sa paghiwa kung anong kaliit o kalaki yung gusto ninyo. Pwede rin hindi nyo nahiwain. Depende talaga sa inyo yun, guys. So, siyempre, kita tayo pag nagluluto, iba-ibang style naman, guys. Ang importante dito ay mapasarap natin at ma-improve natin yung pagkain na tira. So, ayun nga, guys, hinayaan ko lang yan. Lumambot yung ating kamatis at ibang gulay, tsaka ako naglagay ng ating paminta at asin dito, guys, para sa lasa natin. At syempre, itong all-purpose seasoning, napaka-helpful po talaga ito sa mga lutuin, lalo na pag mga pasta, yung mga Italian foods. So, ayun, guys, patak-patak lang ako dyan ng pang seasoning natin. So, syempre, si Tansya-mites nyo naman, mga kamarites, ay ginamit ko naman ang ating binagbabawal na technique na tansya-tansya. So, yun nga, ito na yung mga manok na hiniwa natin sa maliliit-liit, guys. Yung pangsisig na hiwa, yung pagkahiwa ko dito sa ating mga manok. So, yung flavored pala ng manok yun is tikka and butter chicken. And hindi ko alam kung ano yung isa pang flavored. So, hindi ko na hinugasan yun, guys. So, may kasama na yung sauce. At yung cream na nilagay ko dito is 250 ml kasi nagdagdag ako dito ng tubig, guys. Para medyo light siya sa ating tiyan. Since medyo heavy-heavy po yung ating gagawing recipe today kasi may pasta and mashed potato po. Yes, guys. Yung mashed potato, yung bola-bola kanina sa video is mashed potato po yan na ginawa na namin ahead of time or siguro 1 year na yun sa freezer. So, yun, guys, pagkatapos ngayon nilagay yung tubig and cream ay hinalo-halo ko na yan dito. So, napakabilis na po itong lutuin kasi luto na yung ating chicken, guys.
So, ayan, hayaan na nating ihalo para mag-incorporated yung ating sauce. At pagkatapos ito, yung cheese na ginamit ko kasi ito yung available dito. So, kinuha ko lang yan. Sa bata po yan or sa alaga yan dito namin na cheese. Pinagbabawal na technique. So, ayan, hinalo ko lang yung cheese at minelt ko lang yan dito sa ating chicken. Yan, hayaan na natin matunaw yung ating chicken. Matunaw ang chicken. Ang cheese pala. So, kumuha ko ng kalahati doon sa ating mixture. Nilagay ko sa Pyrex. At pagkatapos noon, ang natira dito sa ating kawali ay nilagay ako ng kalahating pinakaluan natin arnoto na pasta dito. Kalahati na yung ginamit ko. So, nasa 400 grams po yun. So, 200 grams lang yung nagamit ko dito na pasta kasi malalaki po yung shell. At meron na kaming parmesan cheese dito. Siyempre, sa batuta pa rin ito. So, kinuha ko lang saglit. Nang hiram, kumuha lang ng cheese. So, yan, patak-patak lang guys. Naglagay ako dun sa pasta at dito sa Pyrex na may chicken sa top lang. So, ayan, hinalo ko na dito yung pasta. Pwede na ito guys, luto na ito. Ihalo lang natin para mag-mix yung cheese doon sa ating pasta. So, ayan guys, try nyo ito yung ganitong recipe, napakasarap po. And syempre ito yung sinabi ko sa inyo na mashed potato. So, depende kung gusto nyo plain mashed potato, gawin yung bola-bola yan. Or, pwede nyo rin lagyan sa loob ng cheese. Pero ito yung ginawa namin ni nanay is may cheese po ito sa loob. So, kaysa naman mag-years pa ulit, 2 years na ata yan dun sa rep, di ko alam, nakalimutan ko na pa sa years na yan, kaya nalagay ko na lang dito sa itaas ng chicken mixture natin, yung kalahating pakete, halos yung nagamit ko dyan guys. So ayan guys, ito naglagay na ko doon, at sa sauce naman natin doon sa itaas, gumawa tayo ng bechamel sauce. So, fresh milk, yes, fresh milk, or kung anong gusto nyong gamitin, all-purpose cream, kayo na bahala dyan. Kung wala naman kayong fresh milk, pero meron kang powder milk, lagyan nyo yan sa tubig, tunawin nyo yan, at voila, pwede na yan. Siyempre, inopen natin yung apoy, at naglagay ako dito ng cubes, ganun lang karami, kasi 250 ml lang naman yung milk na ginamit natin dito, at siyempre yung ating all-purpose seasoning, ay nagdagdag na ko dyan, at yung ating paminta, yan, naglagay ako, at yung asin natin, nilagay ko na yan dito habang hindi pa nagsisimmer yung ating gatas. So, hinalo-halo ko yan at inuna ko yung cubes na nilagay natin doon ng pangpalasa. So, ayan, nakita nyo naman na medyo dilaw-dilaw niya. So, it means natunaw na yung cubes na pangpalasa natin dyan sa ating milk mixture or sa ating bechamel sauce. At gumawa ko ng slurry as usual, cornstarch at saka tubig lang naman yan guys. So, ayan guys, na yan, natumba pa yung baso guys sa gilid. So, haluin natin to guys bago magdikit yun sa ilalim yung ating slurry. Hayaan nating lumapot yung ating milk mixture. So, hayaan natin na lumapot yan guys. So, nagdagdag po pala ako dito ng garlic powder para ma-enhance na yung lasa natin, and may garlic tayo na malalasahan. So, syempre tansya lang yun guys yung ginawa ko na naman. Pero, sa ganitong karaming bechamel sauce ay siguro teaspoon lang yung nagamit ko doon na garlic powder. So, yung available natin na cheese, naglagay lang ako ng ganang isang slice na cheese, cheddar cheese, dito sa ating bechamel sauce. At saka, hayaan lang natin or mix-mix lang natin ito. Huwag nating tigilan guys na ma-mix ito dahil masusunog po yung ilalim ng ating bechamel sauce. Hayaan natin yung lumapot yung ating sauce, at kung sa tingin nyo ay okay na yung ating sauce, pwede na natin itong hanguin at tsaka i-transfer natin doon sa ating potato and chicken mixture, or dito sa ating Pyrex na may potato at tsaka chicken. So, nilagay ko lang ito dito sa itaas. So, ganito lang yung pagkalagay ko. Habang mainit pa, nilagay ko na siya guys. Yan. So, ganito na yung pagkalagay guys. Pantay lang natin.
At saka simutin natin yan yung ating bechamel sauce doon sa ating saucepan. At saka lagyan natin ng any cheese guys. Again, any cheese na available dyan sa atin. So ayan, tinap lang natin yan ng cheese. Tsaka natin ilalagay sa ating oven. Hayaan natin na i-broil yung ating cheese tsaka sauce. So, pag nag-brown na yan, guys, check natin kung okay na. Dahil frozen yung ating mashed potato, so hayaan natin lumambot yan, guys. So, ganito yung itsura pag ready na siya, guys. So, try nyo yung ganitong recipe, guys. Napakasarap, guys. And hope you will enjoy this recipe for today's video. So, hoping that you will like this video and share my recipes to others. And that's it. Thank you.